Maligayang pagbabalik! Pag-uusapan natin ngayon si Casimero at Inoue. Pero bago yan, kung bago ka pa lang sa channel na ito, ay huwag mong kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para lagi kang updated sa susunod nating upload. Madaming mga taong naniniwala na si Naoya Inoue na ngayon ang pound for pound king matapos nga nitong i-knock out si Marlon Tapales at maging 2 division undisputed world champion. Nagawang linisin ni Inoue ang 122 pounds division sa loob lamang ng isang taon at ito'y sa pamamagitan ng pagtalo sa former super bantamweight unified champions na sina Stephen Fulton at Marlon Tapales. Dahil nga dito ay madaming mga boxing fans ang tiwala na si Inoue ang magiging 2023 Fighter of the Year at pound for pound king. Samantalang sa ibaba lamang ang mga karibal nito sa rankings na sina Terence Crawford at Devin Haney. Subalit, tutol sa ideya na ito ang dating heavyweight world champion at nakatalo kay Roy Jones na si Antonio Tarver. Paliwanag ni Tarver na pambabasos umano ito kay Crawford para sabihing mas mataas na ang narating ni Inoue kaysa kay Crawford. Tanong pa ni Tarver na kung sino daw ba ang tinalo ni Inoue, ilan daw ba na pound for pound champions ang tinalo niya. Dagdag pa ni Tarver, wala naman umanong malalakas na kalaban ng Hapon, kaya hindi daw pwedeng ibilang sa achievement ni Inoue ang mga tinalo niya na mga wala namang pangalan. Giit ni Tarver na mananatili umanong hari ng pound for pound si Crawford hanggat walang nakakatalo sa kanya at hindi daw dapat bastusin ang pangalan nito sa pamamagitan ng pagdikit at paghambing ng pangalan ni Inoue dito. Tila ipinahiya nga po ni Tarver itong si Inoue dahil minalit nga po niya ang mga achievements ng Hapon habang ibinida naman ang mga achievements na kanyang kalahi na si Terence Crawford. Samantala, sa ibang balita naman, isang napakagandang balita nga po para sa mga fans ni former T-Division World Champion Janriel Casimero. Dahil ayon nga po sa mga balita, ay nagpahayag umano ng interes si undefeated 2 Division World Champion Naoya Inoue sa posibilidad na kalabanin nito si Casimero. Napapabalitang bukas daw si Inoue sa ideya na voluntaryong depensahan ang kanyang titulo kontra sa Angas ng Pinas bilang pangatlong laban niya sa taong 2024. Kung ating titingnan ng rankings sa mga sanctioning bodies ay makikitang umaangat na din talaga ang pwesto ni Cuadro Alas kasama ang dating mga kampyon sa super bantamweight na sina Luis Nery at Murodjon Akhmadaliev. Binabalak umano ng kampo ni Inoue na unahin muna si Nery at isusunod si Akhmadaliev bago tuluyang harapin si Casimero. Itinuturing daw ni Inoue ang laban niya kay Casimero bilang unfinished business. Kung inyong matatandaan ay unang kinasa ang unification fight ni Inoue at Casimero noong April 25 taong 2020. Ngunit dahil sa pandemya ay ilang beses itong pinospone ni Top Rank CEO Bob Arum hanggang sa hindi na nga ito nangyari at nabagot na sa kakahintay si Casimero at nilabanan na nga lang si Joke Maika habang si Inoue naman ay tinapat kay Jason Molone. Kung sakaling maikasanga ulit ang naudlot na bakbakan ni Casimero at Inoue, siguradong papatok ito sa mga boxing fans at kikita ng malaki. Katulad na lamang ng laban ni Mayweather at Pacquiao na pinatagal muna bago tuloy ang naglaban ang dalawa noong May 2015 para lalong manabik ang mga manunood. Kaya nakapagtala ito ng record bilang pinakamalaking kita na boxing match sa buong kasaysayan ng boxing. Magandang pagsubok din ito kay Inoue para malaman kung handa na ba talaga siyang umakyat sa featherweight division. Sa kabilang banda ay kakailanganin naman ni Casimero ang matinding ensayo at magaling na trainer dahil hindi biro ang kakaharapin nitong halimaw ng Japan.